Magandang araw mga kabata! Ako si Ate Marie. At ako naman si Ate Rock. Ako si Kuya Ash. Ako si Kuya Sai. At ako naman si Ate Jack. At kami ang Team Play! At sa umagang ito ay tuturuan namin kayo ng dalawa sa mga uri ng larong lahi na talaga namang pumatok sa ating bansa. At talaga namang masasabi natin na mga larong ito ay nagpasaya sa atin noong tayo'y mga bata pa. Marahil, nilalaro nyo na ito noon o bago lamang sa inyong pandinig. Ito ang larong Shato o Shatong at Luksong Tinik. At para mas maintindihan pa ninyo ang ibig namin sabihin, tara at simulan na natin. Tara! Familiar ba kayo sa mga larong lahi? Ito ang mga aktibidad na nilalaro natin noon tayo ay bata pa. Ilan sa mga halimbawa nito ang larong patintero, tiko, luksong baka at marami pang iba. Ang mga larong ito ay hindi kinakailangan ng malaking halaga para sa mga materyales. Kailangan lamang nito ng sapat na dami ng manlalaro o kaya naman mga kagamitan na makikita sa loob at labas ng ating mga tahanan. Tama ka dyan, Kuya Ash. Maaari itong laruin kasama ang iyong kaibigan, kapatid, kamag-aral o sino pa na nais mong gustong kasama. Mas marami ay mas masaya. Eh teka Ate Rap, turuan mo naman kami kung paano maglaro ng luksong tinik. Sige, tara! Ang luksong tinik ay nagsimula sa bayan ng Cabanatuan at Nueva Ecija. Ito ay labanan sa pagitan ng dalawang grupo na mayroong parehong dami ng manlalaro. Matapos mahati sa dalawang grupo ang mga manlalaro, sila naman ay pipili ng kanilang nanay na magsisilbing pinuno ng kanilang koponan. Malalaman naman kung sinong koponan ang taya at sino ang sasabak sa pagtalon sa pamamagitan ng Jack and Poy. Ang dalawa sa tayang koponan ay uupo at pagdirikitin ang kanilang mga paa at kamay na siyang magsisilbing tinik na kailangang iwasan ng mga tatalon. Isa-isa ng tatalon ang mga manlalaro at kung wala sa kanila ang natinik, ay daragdagan ng dalawang taya ang patong ng kanilang kamay at paa hanggang makaabot sa 8 dangkal ang taas nito. Kung sakali man na lahat ng manlalaro ay mataya, papalitan naman sila ng mga naunang taya at magsisimula ulit ang laro. Ngayong alam niyo na kung paano laruin ang luksong tinik, nandito naman kami ni Kuya Sai para ituro sa inyo ang larong Shato. Kung nag-enjoy kayo sa Luksong Tinik, ay tiyak na mas magugustuhan niyo ang Shato. Pero bago yan, ano ba muna ang larong ito, Ate Marie? Ang Shato ay larong lahi na nagsimula sa mga taong 1990s sa Pilipinas. Ito ay kahaling tulad ng gutag-laguti na laganap sa gitnang silangang bahagi ng Asya. Ito lang ang mga hakbangin na dapat tandaan sa paglalaro ng Shato. Pagkatapos hatiin sa dalawang grupo na may parehong dami ang mga manlalaro, ay aalamin naman kung sino sa magkabilang panig ang unang maglalaro. Gagamit ang mga manlalaro ng mahabang patpat upang ipamalo, habang ang maliit na patpat naman ang magsisilbing pamato. Ihahagis ng koponan ang pamato gamit ang malaking patpat papunta sa kalaban. At kung masalo ito, ay matatanggal ang naghagis nito. Ngunit, kung hindi naman, ibababa ng bantay ang kanyang patpat sa base na kailangan namang tamaan ng kalaban gamit ang pamato mula sa pinagbagsakan nito upang mataya ang bantay. Kung hindi nagawang mataya ng kalaban, ang bantay ay uusad ang laro sa ikalawang bahagi. Sa puntong ito,
Gagamitin ng bantay ang malaking patpat upang ihagis papunta sa direksyon ng kalaban ang pamato. Kung masalo ito ng kalaban ay matataya ang bantay. Ngunit kung hindi, ibabato itong muli pabalik sa bantay na siya namang dapat matamaan gamit ang hawak nitong pamalo. Sa huling bahagi ng laro, kung hindi natamaan ng bantay ang inihagis na pamato, ay matataya ito at papalitan ng panibagong manlalaro. Kung matatamaan naman ng bantay ang pamato, bibilangin ang distansya ng pamato mula sa base at ang puntos ay mapupunta sa bantay at kanyang kuponan. Ibig sabihin ba niyan, Kuya Cyrus, kung sinong team ang may pinakamaraming puntos na malilikom, siyang panalo? Tama ka dyan, Ate Marie, at ang matatalong kupunan ay may parusa na tatanggapin depende sa kasunduan, kaya dito mo malalabas yung talagang competitive spirit mo, sabi nga nila. Ang dami kong natutunan sa araw na to, Kuya Cyrus. Ikaw ba? Siyempre naman.